Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, sa ating pagdidebosyon at bunga ng ating debosyon, magandang balikan ang sinasabi sa atin ng mabuting balita na siyang ugat ng ating debosyon sa poong Nazareno. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang debosyon at ang salita ng Diyos. Magkaugnay yan, magkarugtong yan, at ang pinagmumula ng ating debosyon ay ang salita ng Diyos. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, pwedeng ang debosyon ay mapunta na lang kung saan-saan. Kaya magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo sa Biyernes na ito ay sana'y mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Na madalas natin naririnig ito sa wikang Ingles, the signs of the times. At ito'y paalala sa atin na ang ating debosyon sana sa paglipas ng panahon ay lumalago. At ang paglago ay kasama doon ay ang pakikinig. Mahirap makinig ang isang taong puno ng sarili na ang akala niya siya lang ang tama, siya lang ang magaling. Na ang dami-dami niyang gusto, ang dami-dami niyang gustong mangyari, pero if what he thinks does not meet the reality, ay, bukang bibig lang yan. Kwento na lang natin sa pagong yan.
Pero kung ang ating nais ay pagtugon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon, handang makinig, handa na maging mapagpakumbaba, handang maturuan. Kasi ang tao natingin niya sa sarili niya, siya lang ang magaling, siya ang tama, ay may tama yan. At balang araw tatamaan ka rin. Kasi for us to understand the signs of the times, kailangan may pagkinig. Hindi tayo ang may hawak lamang ng tama, kundi handa tayong makinig. Makinig sa Diyos, makinig sa palibot natin. Kaya nga ang simbahan, binuksan ang realidad ng synodality. Madalas natin naririnig yung synodality. Ito'y pakikipaglakbay, pakikinig sa bawat isa at magkakasamang naglalakbay patungo sa Diyos. At sa ating paglalakbay na yan ay marami tayong makaharap. At marami tayong makakaharap. Maraming problema. Maraming mga pagsubok. Pero ang mahalaga, handang makinig para sama-sama na harapin ang mga pagsubok bilang isang pamayanang Kristiyano at bilang isang komunidad, bilang isang bayan ng Diyos. Kung babalikan ho natin ang gawa ng mga apostol, sa paglalakbay ho nila, nagkaroon ng problema ang mga unang Kristiyano. Ano yung naging unang problema nila? Na ang mga pangangailangan ng mga balo at mga mahirap ay nakakaligtaan. At ang mga apostol, sa dami ng mga at dumadaming mga Kristiyano, hindi na kayang tugunan ang lahat at nawawalan sila ng oras sa pagdarasal. Nakinig sila sa tanda ng panahon na may pangangailangan. Kaya nagkaroon ng bukasyon. Naisipan nila na magtalaga ng 7 lalaki na tatawagin nilang diakono, na mangangalaga sa pangangailangan ng mahihirap sa bayan at komunidad ng Diyos. Nagkaroon ng pangangailangan dahil handa silang makinig, handang maturuan, at mula sa pagkakita ng pangangailangan, umusbong ang bokasyon. And these are the signs of the times to respond what is before us. What is needed, not what we want. What is needed? Is it really needed? Kaya maganda, bilang isang komunidad, magandang bigyang pansin, lalo na sa buwan na ito, ang kahalagahan din ng mental health. Itong buwan ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Mental Health Month. At maganda sana na makita natin that this is also the signs of the times. Ang tanda ng kasalukuyang panahon, pangangailangan na kailangan tugunin ng Kristiyanong pamayanan, ang realidad ng mga kapwa Kristiyano natin na nagsastruggle with their mental health. At malay natin, mula sa mga deboto, may umusbong na bukasyon. Baka meron dito isang deboto, nakita niya, itong isang realidad na hinaharap ng pamayanang Kristiyano. Malay mo, isang deboto sabihin, Father, gusto kong maging mental health practitioner para matulungan ko yung mga kapwa ko deboto na nahihirapan sa buhay nila, nawawalan ng pag-asa, facing depression, could not handle stress, experiencing anxiety. These are the needs of the times. And by that need of the time, vocation
comes in. Sa panahon ngayon, no, marami tayong puna sa lingkod bayan. Binubulaga tayo ng mga hindi magandang pangyayari. Baka meron din mula sa isang deboto na may kakayahan. Baka pwede siyang maging lingkod bayan na kayang baguhin ang pinupuna natin ngayon. Baka mula sa kanyang debosyon sa Poong Nazareno, siya din ay maging lingkod bayan na magiging kawangis ng Poong Nazareno sa lugar ng politika. These are the needs of the times. And when there are needs, vocation always rises up. Hindi lang bukasyon sa pagpapari, kundi maraming bukasyon, maraming uri ng bukasyon. Ang pagiging guro ay isang bukasyon. Kung nakikita natin na ang mga estudyante ngayon ay medyo kailangan ng guro na gagabay sa kanila, yan ang pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Baka merong isang deboto tinatawag na maging guro. Marami ho dito nagpupunta, lalo na pag malapit na ang let. No? Magpapabasbas ng lapis. Papabasbas para sa pagkuha ng exam. Siguro may mga abogado o kahit anumang professional board exams. At sana kung anumang propesyon ka tinatawag, may tawag sa iyo ang Panginoon to find and respond to the needs of the time. Kaya magandang tignan, saan ka tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Paano ka tinatawag ng Panginoon para tugunan ang pangangailangan ng Kristiyanong komunidad? Hindi kung ano lang ang naiisip mo. Hindi kung ano lang ang nais mo, kundi handang pakinggan, handang makinig, handang lumakad, magkakasama ang bawat deboto at Kristiyano. Kaya hindi ba ang larawan ng traslasyon ay isang paglalakbay na magkakasama, isang paglalakbay kasama ang Poong Nazareno. Ang Nazareno ang nasa ibabaw. Siya ang nakikita at tayo'y bilang mga deboto at mga nagmamahal sa Kanya, magkakasama naglalakbay sa kabila ng hamon ng buhay, magkasama naglalakbay tungo sa daan ng pag-asa, magkasama naglalakbay kasama si Jesus patungo sa Ama. Amen.